As we come to your presence, Lord, with reverence unto you. Come to your presence, but today I'm free.
na di nagbabago kailanman. Ikaw ang kahapon, bukas, at magpakailanman. Maraming salamat for your faithfulness. Maraming salamat. Ikaw ang aming naging palaging sandigan. Ikaw ang aming buhay, O God. Thank you so much, Father God. At kahit na, siguro
needs. I think because last Sunday, we did not have like testimony Sunday, last Sunday. So may we hear a testimony from our sister Sally, because she is one of the celebrant. So Sister Sally, can you come forward if you want to share something that encourages us? Sige siya, sumunod mo. Lubos, puso ko nagpapasalamat at dumating na naman last 31 kasi dito kong birthday. At salamat sa Panginoon sa paggabay niya sa aking buhay. Kahit maraming pagsubok na nangyayari sa buhay ko, sasabihin sa anumang problema, pero andyan ang Panginoon na tumatayo para sa akin kung itinataas natin ang ating mga problema sa Panginoon. God is always there with us. He never forsake us nor leave us in times of problems. Naniniwala ako na ipinagpapatuloy niya akong ginagabayan sa lahat ng oras at salamat sa birthday namin noong April 12, sa mga tulong ninyo, sa mga blessing, sa mga taong pumatin sa aming birthday, lalo na sa ating mga pastors, mga leaders, worship leaders, sa simbahan nito. Salamat sa lahat sa inyong pagmamahal sa amin. Amen. Na hindi ko alam kung paano ako magpasalamat sa lahat ng kabutihan niyo sa akin. Although sometimes I am naughty, but God always with me. Salamat. Mahal ko kayong lahat. Amen. Amen. God is good. Love you too. Isn't it? God is good. All the time. All the time. God is good. Oh, you know, last Sunday, this is my testimony. This is my chance to testify. It should be last Sunday immediately, but because we don't have time, and all the tummy is rumbling, yung tummy natin nag-agruto na, so we cannot have more time. But anyway, this is my chance to share with you. Amen. Last Sunday, I've been using my cane, di ba? But last Sunday, when Pastor Magno was sharing and she was ministering about healing and everything, I don't care if you don't believe or you believe, but this is what I felt and I experienced. And I only hope and pray that one day you will experience it. Kasi katawag ko nga ito eh. Yeah. Habang nag-aano si Pastor Marco dito, nag-minister, nung about healing, parang narinig ko yung buto ko dito sa paa ko. Parang nag-creak. Naggarot ko. Hindi, parang nag-ingay na creak. Parang nag-ingay. Oo, nag-ingay ka lang. Sabi ko, Lord, baka sumakit na yata ang paa ko sa kakalakad ko. Sabi ko, Lord, wag naman ihil mo na ako. Sabi ko, yun ang ano ko sa isip ko nung nag-pray si Pastor Magno. And I didn't realize that time, when the bone was moving, na-feel ko kasi talaga, I felt it. After that, trinay kong tinapak yung paa kong gano'n. Walang masakit, sabi ko. Kaya kanina, sumasayaw ako noon. Wala na akong king. God is good. God is good. God is Alam mo, pinita ko ng Panginoon talaga. Nagbulang na ako. So, I just want to praise God. And every day, lahat ng mga pangangailangan namin ni Sally, kaming dalawang magkasama. I know, even in our financial, God is Amen. sending a bountiful blessing Amen. Amen. from
finances and everything. Hallelujah. Wala kaming problema. Marami nagkakaproblema. Magbayad na naman ng ano ba yung kuryente? Sabi ng mga kasama namin, mga elderly. Anders. Magkano bang binabayaran nyo? Ganito. Bakit ang laki? Okay, kayo kunti lang, nagko-complain kayo. Sabi, stop complaining, sabi ko. Kasi yun ang sermon ni Pastor Magno, di ba? Complaining. Huwag kayo kasi mag-complain. Sabi ko, kung minsan complain tayo ng complain, Ayun. instead na nakafocus tayo sa promise ng Lord, we focusing to the situation we are experiencing. Kaya ngayon, sabi ko kay Sir, pabayaan mo na kasi, okay lang. Ganun lang. So, I know God is giving us strength kasi kung minsan si Sir, sabi, bakit kaya sumasakit ito ko? Sabi niya, sabi ko, pwede ba? Tumahimik ka. Sabi niya, okay, punta ako sa kwarto, mahiga, sabi niya. Then after that, nawala na. See how the hands of God moves. Kahit sa family namin, and our family and our friends, you know the blessing of God, when God works in your life, kahit sa aming mga pamilya, nakikita namin how it works. Kahit anong area ng aming buhay ni Sally. Kasi magkasama na kami mula pa noong 89. Yan, magkasama na kami sa Temple Road. Temple Road. Tapos pumunta kami ng Glengar Road. Pumalik na naman kami sa, sa Holland Road. Nagbalik na naman kami sa, hindi kami pumunta ng Unig. Bumalik kami sa Glengar Road na naman. Pumunta kami ng, Westview Close. diyan sa Nisden, Proud Grove. Pinabalik kami sa Glengar Road. Then, at the end, Westview. God give us a place in Nisden. Kasi pinag-pray namin, Lord, kung saan mo kami ilagay, doon na kami. Yun lang ang hiningi namin. Where we can have peace at tahimik. Yun ang prayer namin dalawa. Pumunta kami sa, this is a encouragement to those who are still asking for counsel. Alam niyo ang ginawa namin noon. Pumunta kami ng bread. Tinanong ko, kasi magkasama kami, hindi ko pwede iwanan yan eh. Kasama lagi. Oo, kasama kami eh. Kasama Kasi pumunta kami sa bread, sabi ko, can we stay together? Because this is meron siyang passport sa medicine si Sele. Meron siyang passport. Ito ang pinakita ko. That's why we cannot be separated. So they allowed us to have a council house together. But sabi nila, if we will be waiting from the council, it will take time. But if you can find a landlord that allows you that they are accepting the benefit, that will be better. So, praise God, because binigyan kami ng landlord na tumatanggap ng housing benefit. You know why the reason I asked? Naging pan ako eh. Sabi ko, Navin, why do you want benefit people? Sabi ko, alam niyo ang sagot niya? Sa mga benefit people, wala daw question. Kahit wala sana sa trabaho, may bayad ng bahay. Totoo ka naman. Kung yung nagtatrabaho, kung wala na silang trabaho, wala silang ibang bayad, sabi niya. So, they prefer council benefit. So, that's why, mula noon, nagsimula kami dyan ni Sally. Kaya hindi namin nalilimutan kung ano yung mga ginagawa namin sa Lord. Kahit yung mga ginagawa namin dito, we carry it on in our life. Hallelujah. Amen? So, praise God. Nakapagsayaw na ako. Tumalon pa ako. Ano, Pastor? Sabi ni Pastor, ate, bakit nawala yata yung pastor mo? Hindi na, Pastor. Sasayaw ako mamaya. Sabi ko. So, praise God for everything. Amen. And really, God is so awesome, God. So,
Thank you. Hindi ko masisipin. Kaya, mga kapatid, we continue to trust God and His promise. Amen. So this time, I will just give the pulpit to Pastor James. So let's welcome the message from Pastor James. Thank you, Auntie, and happy birthday. Happy birthday to all celebrants. Matthew chapter 7, verse 24. Dalawang uri ng taong nagtayo ng bahay. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa, okay, this is the power of listening and obedience, being obedience. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kung ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit, ito yung product, hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita na hindi, yun yung mangyayari pag ikay nakikinig at hear and obey. If you hear and obey, pagigang katulad ka ng isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato, na kung parating ang baha at bagyo, hindi siya matitinag. Pero kung ang bawat nakikinig at aking mga salita at hindi nagsasagawa, yun namang nakikinig at hindi niya ginagawa, ay maitutulad sa isang taong hangal at nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan, umulan ng malakas, bumaha at binagyo, or binayo ng malakas na hangin ang bahay, bumagsak ang bahay na yon at lubusang nawasak. Mark 4:35, let us go over to the other side. Balik tayo doon. Lord, ibinibigay namin sa iyong mapagpalang presensya ang panahong ang iyong salita ay maiabot. Pagbalain mo ang bawat makakarinig at nakikinig. Tulungan niyo po kaming lahat na ihanda ang aming mga puso na tatamnan ng salita mo. Sana ito'y magiging isang fertile na lupa para hindi lang basta mabaliwala. Ibigay mo ang gusto mong mensahe sa iyong mga tagapakinig. Sa pangalan ni Jesus, itong aming dalangin. Amen. Okay. Ito ang katotohanan mula noong tayo'y mag-umpisa. Sabi ng introduction ng ating kanta ay, cast your burden unto Jesus. Higher, 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 higher. Sabi ng kanta kanina nung ating praise and worship, malaya. Diba? Malaya. Malayang malaya. Alam niyo po ba na pag hindi natin binigay o kinast ang ating burden o kabigatan sa Lord, ay hindi tayo malaya. Kaya kung binigay natin ang lahat sa Lord, tayo'y makakalaya. Amen! Malayang sisigaw. Amen! Malayang katalon. Malayang sasayaw. Pagka ikay binabalot ng tali ng anumang negative na bagay, hindi ka nakakasayaw. Ang hirap. Kaya maganda po yun. Cast your burden unto Jesus. Then, malaya. Malayang may kalayaan. Ang mga malaya at pinalaya, sumigaw ng amen. Pumalakpak para sa Panginoon. Hallelujah. O, sige, nagising na tayo. Babalik tayo sa ating lesson
kung maalala po natin, noong minsan si Jesus, sabi niya sa kanyang alagad, let's go over to the other side. Isang malaking discovery, review lamang po dahil napakalaga ito. Isang bagay ang na-discover ng mga disciples or alagad. Nung sinabi niya sa kanyang alagad, tayo'y pupunta sa kabila o let us go over to the other side. So, ano ang unang picture na nakita natin doon ay sumunod sa verse 37, we read that a great windstorm arose and the water beat into the boat so that it was already filling. Okay, sa kanilang pagsunod, sinundan yun. Okay. But bago doon, meron pa pala akong introduction na sinulat. Ano kaya ang pinaghibahan ng storm, typhoon, hurricane, cyclone, or windstorm? There is a great storm. Pero sa ating may typhoon, bagyo. Signal number 5. CO1 or something like that. Sa totoo lang, lahat sila ay a violent atmosphere or lahat ay disastrous. Silang lahat ay pwedeng sumira at amin dagat mabaling yung mga sipak tisa nga. Kamukay nga mga Tagalogan. Hirap naman mag-Tagalog. Ano? Lahat sila ay disastrous. Tanong, bago tayo magpatuloy. Noong ma-encounter ng mga disciples ni Jesus, a great storm. Ang storm na ito ay picture ng ating mga suliranin, kabigatan, anumang klase ng problema. Tanong, anong signal na kaya ang pwede ninyong i-share sa akin, ang pinakamabigat na signal o pinakamalakas na signal na dinaanan nyo sa buhay o sa kasalukuyan? Diba, ang dami. Katulad ng unang-una, finances. Nawalan ka ng trabaho. Bagyo yun. Ang problema doon, meron kang binabayarang renta. Kuryente. Diba, bagyo yun. Signal number 5, saan ka kukuha? Makakangiti ka nga tanang maayos. Medyo hindi. Mahirap magsinungaling. Tama? Ano pa? Nawalan ka ng trabaho. Health. Sinabi ng doktor, nagkaroon ka ng cancer. Sabi ng doktor, ganito. Nung si mother ko nagre-report yung kapatid ko patungso sa kanyang sakit, ay si Inang daw, baka 3 buwan na lang na. Pagkatapos ng 3 months, obserbahan nila, di ba parang pag ang marinig mo ay parang negative, tapos walang progress, Manong, sabi ng aking kapatid, ang lalakas ng gamot. Pero after a month, lalong pumayat si Inang, walang lakas, kasi di makakain. Parang sinusunog lang yung gamot ng kanyang katawan. Signal number 3, sa akin yun. Di ba, mahal ko ang aking nanay. Sabi ko, kahit gagasto ka ng gagasto, basta ma-extend yung buhay ka. Iba't ibang klase ng bagyo, signal, anumang klaseng pangalan yan ng kung pwede nating ipangalan. Tama? Health. Sabi ng doktor, huwag ka munang magtrabaho. Pero maganda yung kanyang susunod na sasabihin, huwag kang masyadong kakain. Joke lang ha. Pero kung minsan, kung kailan walang trabaho, ang sarap kumain. Diba? Kung kailan walang ibibili ng ulam, doon naman masarap kumain, di ba? Tama, hindi. O, kanya-kanyang bagyo ang pinagdadaanan. Siguro, ang problema natin talagang madalas ay yung problema natin sa Pilipinas. Minsan ako'y nasa bus. 5 years ago, nag-iisno yan, di ang lamig. Napakalamig. Pumunta ako sa taas. Bus number 52.
may isang kwanto, may isang nakaganon sa upuan. Kunti lang kami, mga 4-5, kundi yung paseros eh. Umiiyak, nagtatagalog. Tagalog, sabi ko, parang Pilipino yun. Ayaw ko pakinggan. Pero naririnig ko. Bahala na. Umiiyak, sabi niya. Binili. Kung alam niyo lang, ang sama-sama ng aking pakiramdam, pumupunta pa rin ako sa trabaho. Nagpabili kayo ng tricycle, hingin niyo lahat ng panggasolina, umiiyak. Tapos ibinanggan niyo, yun yung parang umiiyak siya. Parang yung pinaghihirapan niya, parang wala lang sa kanila. Tama? Pwedeng duman tayo doon, pwedeng paraan o yun yung mga ibang dadaanan natin. Okay. Bakit sinasabi natin ito? Ito kasi yung review ng ating lesson na kung kung kailan sinabi ng Lord sa mga disciples, go over on the other side, doon naman sumunod yung sipa ng hangin para yung tubig ay mapupunta doon sa bangka. Sila'y nabahala. Mabuti, alam nilang kanilang ginagawa. Malmusta yun, malgabta yun. Yung bangka, malunod na tayo. Ginising nila si Jesus. Ito ang magandang kasunod ng istorya. The story doesn't end there. The story has happy ending. Ano yung ending? Jesus calmed the storm. Pinakalma ni Jesus ang situation. Okay. Kung minsan, ito yung masama. Kung tayo dumadanas ng anumang klaseng parang bagyo sa buhay, iba ang interpretasyon ng iba. Siguro nagkasala yan. Siguro nakakarma yan. Pero tandaan natin, ang mga disciples ay hindi. Nangyari ang bagyo sa kanila noong sila'y sumusunod. Kung minsan siguro nag-disobey yan. Matigas siguro ang ulo. Kaya pinapalo ni Lord. Lord pa tayo kung minsan dinadjust natin ng isang bagay. Katulad ni Job. Di ba? Nung dumadanas siya, ang daming sinasabi ng kanyang mga kaibigan. Okay, patuloy tayo. Isang bagay ang magandang lesson na pinakita ni Lord siya doon. Ano yon? Okay? Ano yung isang bagay na maganda? Una, again, i-remind ko lang na kahit mahal natin ang Lord, because we learn here, pinag-aralan na natin dito na ang greatest commandments ay to love the Lord our God with all our heart, with all our mind, with all our soul. Kahit mahal natin ang Lord, kahit hindi tayo nag-a-absent sa church, darating pa rin ang bagyo at ang pagsubok sa ating buhay. Ngayon, ang maganda doon, isang bagay ang na-discover ng mga disciples. Anong kanilang na-discover? The more they are closer to Jesus, the more na nangyayari delikado. Kasi nandun sila sa gitna ng tubig. Okay. Again, sabi natin noon, He doesn't promise that the storm will not strike your boat, but the storm won't sink it. He does promise. Hindi niya pinangako na maayos ang paglalayag, but He guarantees a safe landing. Okay? Our life troubles will either itrato natin ng may takot o pananampalataya is either fear or faith. So, sabi natin noon, how are they different? Ito, fear, concentrate on the storm. Samantalang ang faith, concentrate on the Savior. Amen? So, ngayon, sasabihin po natin, 2 Timothy chapter 3, verse 12, all who desire to live a godly life in Christ will be persecuted. So, sabihin, huwag natin sabihin na, kung magkikristyano tayo, hindi na tayo magdadanas
we will be free from any troubles or problems. The more we continue to live a godly life, the more we suffer from this world. But, huwag kayong mag-alala dahil kasama natin ang Diyos. Pag kasama natin ang Diyos, there is safety, there is a calmness on our life. Palapakan po natin ang Panginoon. Amen! Hallelujah! Yan po ang pangako. Now, let's proceed to the main topic. Ang haba-haba ng introduction, ano? Introduction pa lang yun. Pero huwag kayong mag-alala, basta wala akong nakikitang natutulog, kung minsan ang aking introduction ay mas mahaba kaysa sa main message. Iba, hindi nyo ba napapansin yun? Ngayon, dadako po tayo, actually ang tema or title ng ating message ay ano o anong signal ang bagyong pinagdadaanan mo or pinagdaanan mo. Now, I will go straight to the points. There are 3 nature or characters of a storm. Meron siyang 3 karakteridad ang bagyo. Okay? So, it's either storm or typhoon or hurricane. Pare-parehong kanya, nagsisipak ng sanga. Nagbibigay ng hangin at talagang sumisira ng bahay. Basta any of them, storm ang gagamitin natin ngayon. Number 1 characteristic of the storm, unpredictable. Hindi mo napipredict yung sitwasyon. Hindi mo alam na, pagkatapos ng 3 taon, ang aking anak ay magda-drug addict. Hindi mo alam. Unpredictable. Okay? 1 year after na ako'y magtatrabaho, ako'y matatanggal sa trabaho. Hindi mo alam yun. Unpredictable. Makuha niyo yun? Ganon din ang nature ng bagyo sa atin. Although ang ating pag-asa is stand for the Philippine Astrological Geographical Service, Astrological Service Administration. Basta ganon. Okay? Basta sinabing, ang sabi ng pag-asa, ang bagyong darating na si O1 ay tutumbok sa parting Luzon at magiging malakas itong bagyo at sinasabing signal number 5. Tama? Kinatatakutan ng lahat. Naku, tayo magkanta. So, ang lahat ay manalangin. Sana i-divert yung direction ng hangin. Pero hindi natin napipredict. Pangalawa, unavoidable. Pag darating ang bagyo, hindi mo ma-avoidan. Ate, noong nahulog ka sa hagdan, alam mo ba yun na 1 month before na mangyari, hindi mo naman alam. Tama, hindi. Ang mga bagay-bagay sa atin ay hindi natin napipredict, hindi natin na-avoidan. Parating at parating ang bagyo. Yan ang kanyang nature. Okay? So, maganda. Tayo'y maghanda. Okay? So, unavoidable. Pagka may bagyo na parating sa atin, talaga namang pinaplas doon sa ating bulletin, kung kailan or kung saan tatama ng malakas na bagyo, magbibigay sila ng maagang paalala sa mga schools. Schools will be terminated, something like that. Ang Region 2 ay walang lahat ng mga walang pasok ang mga bata, something like that. Number 3. So number 1, unpredictable. Number 2, unavoidable. Number 3, uncontrollable. Kahit anong gagawin mo, hindi mo makontrol. Maliban na lang kung talagang bigla-biglang nag-divert. Pero parang nag-divert yung O1 ba yun? Yung titira sana sa kwan, yung na parang dadaan pa sa bahay namin,
Jones, San Agustin. Pag titignan mo yung main na, parang dadaan sa bahay namin. Ate, ako. Sabi ko, huwag naman sana, talagang mawawasak ang lahat. Pero yung mga tao doon, sabi ni Annalyn, parang, ang sarap ng tulog nila. Parang wala lang. Sanay na kasi sila sa bagyo. Tama, hindi? So, si Annalyn, dahil nagkataon, di ba, namatay ang kanyang kapatid, nandun na timing yung ano. Sabi ko, from the barrio, village, pupunta ka na sa Jones kasi may dalawang malalaking ilog. At kung tumaas yan, baka hindi ka makakabiyahe. So, nandun sa kanyang kapatid. Ang laking bahay, safety. Talagang kanyan daw. Talagang rinig na rinig yung lakas ng ano. Siyempre, ang lakas ng hangin. So, nag-aalala siya. Titignan niyo mga kasama, nag-uurok sila. Relax na relax. Sabi nila, ba't parang hindi kayo natatakot? Or nababahala? Sabi daw nila, sanay na kami dyan. Di ba ang average ng bagyo sa Pilipinas ay 18 to 24 a year with alphabet? Albaro, kung ano yan. Mayang, Lingling, yung may ING. Hiring. Yeah. Tama hindi? Okay. Characteristic, para meron tayong alam. So yung bagyo at storm na tinutukoy po natin dito ay yung mga problema na ating binadaanan. Huwag po kayong mag-alala. Dahil maganda naman ang ending. Noong nabahala ang mga alagad, late na nung sila nabahala, kaya kinurek ni Jesus eh. Kayo mga kulang sa pananampalataya, sabi niya eh. Come on, mag-teammate kayo. Yung ano, kuha kayo ng ano, tanggalin natin yung tubig kasi nga habang nadadagdagan yung tubig, palubog yung bangka. Nakalimutan nila, dapat inuuna si Jesus, doon natutulog. Ang maganda rito, Jesus! Jesus! Palubog na tayo. Ang maganda kay Jesus, kahit nagagalit, nire-rebuke na eh. Tignan nyo ang bababa o wala kayong pananampalataya. You, sabi niya have a little faith. Sabi niya. Okay? Ang maganda, sabi niya. Siya'y bumangon at sabi niya, keep it still. Sinabihan lang niya sa masungit na hangin na keep it still. At nagkaroon ng kapayapaan. Sa panahon na tayo'y dadaan sa signal number 3, number 4, anumang sitwasyon sa buhay, sana alam natin, gisingin natin si Lord. Si Lord nandyan lang siya. At siya'y babangon at sasabihin niya, keep still at magkaroon. Hallelujah! Amen. So, ang lesson dito, ulit-ulitin natin, baka hindi natin makuha. Ang problema, ang struggles ay normal. They are unpredictable. They are unavoidable. They are uncontrollable. Ang maganda, hindi tayo nag-iisa. Kung ang linya ng ating komunikasyon sa mga otoridad, halika dito, tulungan nyo kami, at ay napuputol, walang linya at walang pupunta. Ang maganda kay Lord, sabi niya, sino man ang kakatok, sino man ang tatawag sa Kanya, siya'y Kanyang pakikinggan, siya'y pakikinggan, o papakinggan niya ako, papakinggan niya tayong lahat. Amen? So, problema, andyan lang. Okay? Now, papalapit na tayo sa magtapos. Sabi ko sa'yo, kunti lang. Okay. Ulit-ulitin natin, nandito tayo sa sinasabing bagyo or sinasabi nating storm. Ang tanong, okay, so after Jesus rebuked the wind, peace, be still. Quiet. Sabi ng ibang translation, be quiet. And the storm kept calm.
nagtal na. Parang wala. Okay? So sabi niya sa verse 40, why are you so afraid? Or why are you fearful? Do you still have faith? Two things or two ways to deal with the storm. It's either fear or faith. Okay? Pag-focus tayo dito. Ang tanong, alam niyo po ba na fear and faith cannot coexist? Alam niyo po ba na palaging magkasama ito? It's either natatakot ka o hindi. Normal naman yon. Normal. Minsan naka-receive kami ng December, di ba parang testimonyo na rin ito ate. Alam mo yung mga renta-renta natin nung nasa old anong tawag doon, company. Yung humawak ng 1.6, 1.8, ganun ang 1.6 ang two bedroom namin. So matagal 'yon. 1.4, 1.6. Nung nagbago ang agency, biglang nag 1.9. Yung two bedroom. Medyo okay pa. Sige. Ang aking sweldo ay mapupunta doon. Ang aking doon ay basta yung sweldo mo, mapupunta dito. Hindi na namin kinukumusta kung may naiipon o wala. Importante, masaya. Before January, December, naka-receive kami ng notice doon sa agency. Siguro nakwento na ni Ana rin to. Sabi nung notice, please be reminded that this coming year, this January, susunod na, January 2026, your rent will be increased in 2. Nagdagdag ng 300. Sino ba naman ang marerelax sa atin? Siyempre, magpapalakasan na lang sa kami ng loob. Siguro. Nag-drive pa kami, lumabas. Naghanap na kami ng 2 bedroom. May nakita kami doon na 1.9, 2,000, pero malayo sa school, ang dami. Ako nyo yun, nadidisturbo tayo. Magiging honest tayo, hindi tayo mapakali. Kahit may faith, may fear. Yung mga alagad nga, nagkaroon sila ng fear. Tama, hindi? Tama. Kakaroon tayo ng takot, nababalisa tayo. Isang maliit na pangyayari na naman, ako'y dinala sa Oakfield. Mga 87 miles away from ano na lang naman. Ang aking work ay mag-start ng 7. So, I will be traveling like more than 2 hours. So, kailangan bago 5 ng morning, mag-travel na ako. Ang dilim-dilim. Ang bibilis na lang magpatakbo, yung, alam mo yung light against, siyempre hindi mo sa kabisado yung daan. Yung dapat speed na 60, ginagawa kong 40 dahil hindi ko nga kabisado yung daan. Parang nasa abot. Binubusinan ako sa likod. Hindi ako, ang hirap kasi madilim pa yung January eh. Madilim lahat. Ang dilim naman, tapos kulang pa sa tulog, wala sa tulog. Ang dilim talaga yung sitwasyon. May dalawang nangyari. Una, dumating yung hindi, sabi pala ng boss, James, nasaan ka ba ng between 10 to 10:15? Nandito lang po ako, sabi ko sa boss. Kasi nagbumisita yung council, wala daw tao dyan. To cut the story short, magbigay ka ng picture. Yung pala naghanap ako ng toilet, wala ako doon. Binawasan ako ng, wala, yung aking susweldohin ay na libre, parang laban tabla. Medyo masakit, di ba? Ang dilim-dilim, tapos ang hirap, naggasolina ka lahat-lahat. Sino ba naman ang hindi magagalit, di ba? Tao lang naman ako, di ba? Di ba, tao rin kayo? Tao tayo. Meron pa. Pagkatapos ng 5 days, Brother Alwin, may dumating na sobre. Na-overspeed pa ako. Yung 30 daw, nagiging 35. Hindi mo nga makita, walang... Naaasar ako dahil ang hirap.
pinatutuwa ko na lang yung aking sarili. Sabi, so, fear yun, fear. Pumunta ako sa faith. So, Lord, God is good. Kailangan magturo tayo ng faith. Makuha niyo yung point na dito sa buhay, if we have problem, do we solve them by fear or faith? Okay? So, kailangan faith, di ba? Lord, you promise. Lord, you promise that you're going to solve it. Lord, you are bigger than anything. Di ba? So, nire-review lang natin na sometimes, tanong, if we have problem, do we solve them by fear or faith? Or at the moment, are we living by fear or faith? Inaamin ko. Inaamin. Mga alagad, ganun din. Inaamin din ng mga alagad. Nirebuke ni Lord. Ngayon, tignan niyo ang diferensya. Ang fear or takot, puro takot nga eh. Siyempre, punong-puno ng negative. Ang fear or takot ay pinong-puno ng negative. Ay, wala yan. Hindi ko kaya. Ang faith naman, kaya ko yan. Madali lang yan. Dahil mayroon si Lord. Tama hindi. Pero kung minsan, nagmi-mix up, nandito tayo sa fear. Ang fear, sinasabi, lahat ay mahirap. Hindi ko kaya, wala ako niyan, bla bla bla. Ang faith naman, kaya ko yan, sa tulong ni Lord. Ang fear, na punong-puno tayo ng takot, nababalisa. Hindi tayo nare-relax. Samantalang ang faith, relax na relax. Kumakanta tayo. Give your burden unto Jesus. Kumakanta tayo, di ba? And He cares for you. Tama? Higher, higher. Dapat, higher, higher. Doon tayo napapalakas. Doon tayo napapalakas. Kaya nga, ang fellowship ay nagpapalakas. Huwag niyong pahayaang kayo'y nag-iisa. Kailangan tayo magpalakasan. Kasi normal ito. Fear and faith. Sabi ng fear, may doubt. Siguro alanganin, siguro hindi ko kaya. Puro doubt. Samantalang ang faith na nagtitiwala. He believed. Ang fear, may worry. Napapalisa. Madandanagan. Hindi makatulog. Hindi mapakali. Samantalang kung may faith ka, may peace. Dahil sabi ni Jesus, my peace I give unto you. Tama hindi. So, faith, hopeless. Kung siguro, end of the world na. Wala na talaga siguro. Pero sabi ng faith, meron yan. Sabi ng fear, punong-puno ng sorrow, samantalang ang faith, punong-puno ng joy. May kagalakan. Kaya kumakanta tayo. May kagalakan sa aking puso. Kung minsan hindi tayo kumakanta, pero kumakanta yung mga bata, napapalakas tayo. May kagalakan sa ating puso. Meron yung time na tayo nagtuturo sa mga bata. Naranasan natin yun. May karga tayo, pero anong pinapakanta natin sa mga outstation natin? May kagalakan sa atin. Si Diyos, Jesus, ang sandigan, hindi nagigiba. Ikaw na nagtuturo, napapagaan ka. Tama, hindi. Fear and faith. So, we need to stand and firm. So, number one, fear disables. Ang takot, dinidisable tayo. We see our limitation. In fear, we disable to reach our dream, our goal. Natatakot kang mangarap. Nauna yung takot. Natatakot tayo na mamuhay ng punong-puno ng meaningful sa ating buhay. Natatakot tayong lumabas sa ating comfort zone. Baka ano ang mangyari. So, regarding or concerning dito sa situation, number one, fear disabled to trust God's promise. Nawawala
Dahil sa takot, nawawala yung pagtitiwala natin sa kanyang pangako. Number 2, fear disable to trust God's presence. Lord Jesus, lulubog na tayo. Oo nga, nandiyan ka pala. Lord, nandiyan ka pala. Sorry. Letter C, fear disable to trust God's provision. Nag-aalala tayo. Kailan kaya darating ang pambili ng ganito? Kaya nga nagpi-prayer meeting tayo eh. Ibigay mo lahat. Di ba? Anong sabi? Anong kanyang promise? If you abide in me, look, if you abide in me, this is Jesus, in my word abide in you, ibig sabihin, meron siyang sinasabi at sinusundan mo. Anong susunod doon? Ask anything, and it shall be done. Kaya may kondisyon. Una, you abide in Him. I love you, Lord. I will obey what you are saying, Lord. I'm happily following you, Lord. Kaya yung pagluluto lahat-lahat, sana, katulad ng sinabi ni message ni Pastor Magnono na, yun ay dedication, nanggagaling sa puso, nagdadagdag ng kaligayahan sa ating mga puso. Makuha niyo yun, if ye abide in me, in my word abide in you, ask anything, and it shall be done unto you. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Yun yung kanyang pangako. Kaya dapat meron tayong verse. Alam natin kung saan natin kinukuha yung mga bersikulo. That God provides. He is our Jehovah. Ano yung God provides? Rapha? No. Jehovah Jireh. Rapha is a healer. He is our Jehovah. Marami siyang name. He is Jehovah Jireh, my provider. Amen? Lagyan mo ng energy. Yung pag may faith talaga na dapat may energy. Ibigay natin ating buong energy sa Kanya. Hallelujah, hallelujah. So to trust God's presence, fear disabled to trust God's presence, fear disabled to trust God's providence, and sometimes the last one, fear disabled to trust God's power. Where is Jesus? Maalala yun yung message last Sunday ni Pastor Magno? Yung reklamo at complain ni Habakuk. Complain ni Habakkuk. I like that, Habakuk. Sometimes tayo'y ganun. Punong-puno ng pagrereklamo at nawawala talaga yung tiwala tayo sa kanyang kakayahan at kanyang kapangyarihan. Kaya yung kanta natin nung linggo, He is our God, our God. Our God is greater, our God is stronger, God is higher than any others. Amen? Yun yung siya. He is our healer. Ano man sakit, ano man yung kabigatan, walang imposible sa Kanya. Kaya niyang gawin lahat. But sometimes because of fear, we forgot that Jesus is powerful. And to end with, of course, the opposite yan. Samantalang ang faith, ang characters ng faith, it enables. If fear is disabled, ang faith naman ay it enables. Lahat na yung sinabi natin. Faith enables you to what? To heal your sickness. Faith enable you to what? To reach your goal in life.
Faith enables you to fulfill your dreams. At iba pa. Yun po ang malaking pagkaibahan ng itong dalawang ito. So susunod, kat na natin ulit dito, pag-uusapan po natin yung storms of life. Saan nanggagaling at sinong sisisihin kung nabali ang iyong paa. Huwag kayong mag-alala. Ang grace ng Lord ay malaki. Amen? Di meron na tayong susunod ulit. Amen? Tayo manalangin. Pwede bang kantahin ulit natin yung koro ng ating slow song, Sister Jenny Rentes, na mabuti ang Diyos, mataas ang Diyos, amen, hallelujah. Lahat po ng ating mga kabigatan sa buhay, aminin natin na sa lahat ng panahon, maraming panahon na tayo'y parang nawawala yung tiwala natin sa Panginoon. Kantahin natin ito, tapos tayo'y magko-closing prayer. Kantahin natin na parang prayer na rin natin, kahit hindi. Na nakakonsentrate kami doon sa takot. Ang aming mga buhay ay punong-puno ng takot. Pero ngayon, Lord, salamat dahil napag-aralan namin na kung kami may paniniwala, magkaroon kami ng faith sa iyo, na kami mag-focus sa iyo lamang, magkakaroon kami ng katahimikan, magkakaroon kami ng lakas ng loob na patuloy na susunod sa iyo lahat ng mga bagay na gusto mo sa amin. Dinideklara ko, Panginoon, na ibigay mo ang buhay na punong-puno ng kagalakan, buhay na punong-puno ng meaning, Panginoon. Fulfilled life in the name of Jesus. A life full of meaning, Lord, fulfilled in the name of Jesus. Fill us with your joy, with your love, with your grace. Itinataas ko ang bawat isa, tinataas ko ang bawat pamilya, maging ang mga kasama namin na wala ngayon, na sila'y nasa trabaho. Pagpalain mo rin sila, Panginoon.
Tulungan niyo po kami itong parating na Lunes na naman bukas. Bigyan mo kami ng sapat na kalakasan. Sapat na harapin ang mga hamon sa buhay. Babalik sa trabaho, kung saan-saan yung mga appointment namin, ibinibigay lahat namin sa iyo. So, sana patuloy kaming mamuhay na punong-puno ng pananatiling nagtitiwala sa iyo. That's faith, Lord. Pananampalataya. Manampalataya. Lord, ano man yung sitwasyon namin, patuloy kaming magtiwala sa iyo. Dahil ikaw ang tunay at dapat na pagtiwalaan dahil hindi mo kami iniisnab, hindi ka tumatalikod dahil sapagkat pinangako mo na sino man ang anyone who seeks shall be found, anyone who knocks shall be opened. Salamat, Lord, dahil ikaw ang aming best friend, ikaw ang aming best kinukunan namin ng mga bagay-bagay, Panginoon, na mga advices, Lord. So, tulungan niyo po kami kung kami nalilihis at parang wala sa doon sa tamang landas ng aming paglakad sa iyo. Tulungan niyo po kaming bumalik sa tamang daan. Lord, salamat sa mataas na antas ng pagpupuri. Salamat sa mga musician. Salamat sa aming napag-aralan ng Sunday School, yung napapakahalagang bagay na aming napapag-aralan. So, Lord, tulungan niyo po kaming hindi lang maging magaling at marunong maging makinig, kundi tagasunod dahil napag-aralan din namin na there is power in hear and obey. Dahil sino man yung nakapakinig at ina-apply at nag-o-obey ito ay maiihalin tulad sa isang taong nagpatayo ng kanyang bahay, Lord. He built his house upon the rock. Nang dumating ang bagyo, dumating ang masungit na panahon, hindi ito nagiba dahil ikaw ang pundasyon. Lord, inataas ulit namin ang aming pananampalataya, ang aming mga buhay, binibigay namin sa iyo. Pinagkakatiwala namin ang mga buhay, ang aming mga pamilya, ang aming sitwasyon, aming trabaho, Panginoon. Maging ang aming mga anak, Lord, hindi lang dito, kundi maging ang aming lahat ng aming mga relatives, Panginoon, mga bata na nag-aaral, may mga their future plans, Lord. Sometimes we are confused, we do not know about our future, Lord, but actually we are happy that we know somebody holds our future. That is you, Lord. Salamat sa mataas sa pagpupuri. Salamat sa fellowship na ito. Salamat sa lahat ng aming napag-aralan. Nawa ang pag-ibig na nanggagaling sa anak at ating Espiritu Santo ay siyang manatili sa aming mga puso at buhay ngayon at magpakailanman. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. God bless you. Have a wonderful Sunday, everyone. We love you. See you on Sunday.